po muli sa ating channel. Panibagong araw at panibagong adventure naman po tayo ngayon mga kasuper. At dito na naman po tayo sa ating napukay, sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers. Maraming salamat sa patuloy nyo panonood. Dito naman po tayo sa laot at nakakulong po ng tulingan yung kapatid ko at saka yung kasama nila. Ayan o, dami sila, bali 5 sila kabangka. Kaya dito tayo mga kasuper, tutulong tayo kahit na panggasolina lang o di kaya pang ulam. Malaking bagay ito mga kasuper kung kaysa bumili pa tayo ng ulam. At yun, at magbibis lang tayo mga kasuper, mag-ayos lang tayo ng gamit at pupunta tayo doon. At yun, let's go! Hep! Yan, at iniikutan nila ng lubid mga kasuper, dahil nylon lang yung nakakulong kanina. Kaya yan, ginamitan nila ng lubid kasi malalaki daw yung tulingan. Pagdating ko nga dito sa spot mga kasuper ay nakaikot na sila ng isang ikot gamit ang lambat na lubid mga kasuper. Nakikita ko yung isda mga kasuper pero hindi gaano karami. Estimate po natin dito ay nasa 45 to 50 piraso mga kasuper. At ang bawat isa nito ay nasa 2 kilo. At yung pinaka maliit naman ay nasa 1.5 to 1.8. At yun, at iikutan pa rin natin ito mga kasuper hanggang sa lumiit yung lambat, kasi medyo malawak pa ng konti. Kaya hindi ito basta-basta na magbangga sa lambat kapag malawak pa. Pero hindi rin pwede itong biglain, kailangan paunti-unti lang mga kasuper. Kasi yung iba nito ay humihiwalay sa kasama niya. Kapag makakita ito ng nakabukas ay dadaan yun. Kaya paunti-unti lang para hindi masayang yung oras natin. Kailangan sa pag-ikot natin ito, lahat ay madala natin para pag magipit na ay bumangga na sila sa lambat at mahuli natin lahat. At ito, at medyo gipit na nga ng konti, kaya kailangan natin sisirin para hilahin natin yung lambat papunta sa ilalim ng makalapat na kaagad, kasi napakatuso ng isda na ito mga kasuper. At kailangan mayroong nagbabantay. Kapag mayroong umahon ay mayroong tao din na magbabantay doon sa ilalim para hindi siya makawala. Ay, diba? Umulong ba yan?
At yun mga kasupir, at sinubukan nga namin na bulabugin yung isda para bumangga sa lambat dahil maliit na lang yung space. Kaya subukan natin kung talagang babangga sila sa lambat, at kung hindi naman ay itutuloy natin yung pag-ikot para mas lalong lumiit. At yun, nung nakita natin ay bumangga nga yung iba, ngunit pagkakita ng kasama nila na pumulupot sa lambat ay bumalik yung iba at nagpaikot-ikot na lang. Kaya yung ginawa namin ay tinuloy namin yung natirang lambat para ikutan namin sa loob, nang sa ganon ay maubos natin yung isda na ito. At yun mga kasupir, at kung makikita natin, marami pa rin na tira dun sa loob. Siguro hindi bababa ito sa mga 40 piraso. Kaya paikutan natin ulit sa loob para mahuli natin lahat. At yun, at pinaikutan natin ulit sa natira nating lambat para maubos natin ito, kasi napakatigas ng ulo nito mga kasupir, lalo makita nila yung kasama nila na pumulupot sa lambat. Kaya kahit medyo gipit na ito ng konti ay hindi pa rin sila babangga sa lambat. Kaya mas paliitin pa natin para maubos natin ang isda na ito. At yun mga kasupir, at naubos na nga sila, nahuli na nga sila sa lambat. Ayan o, pumulupot na, at yung iba patay na, tapos iba buhay pa. Kaya magkabatak na tayo mga kasupir pagkatapos nito. Kinukunan na natin dito ng video yung mga isda habang pumupulupot sa lambat. At kumuha nga ako ng isa mga kasupir, siguro hindi ito bababa sa 1.8 or 2 kilos ang isa. At yan o, talagang sariwa. Masarap ito mga kasupir sa sinigang, at saka masarap din sa inihaw. At ang presyo naman nito ay nasa 200 po yung kuha ng mga namamakyaw ng isda dito sa amin. Bali kukunin nila ng 200, tapos binibinta din nila ng mga 250 or 280 per kilo. Ayan o, makikita natin mga kasupiro, kumikintab pa yung katawan ng isda, napakasariwa. Sa kulay pa lang at ningning ng isda na ito ay napakasarap ng pang-ulam. At yun, at nang nakita ko yung kapatid ko na hinahabol niya yung isang tulingan na natira, gusto niyang panain, ngunit dahil siguro sa takot ng isda sa hawak niyang pana ay pumulupot na lang ito sa lambat mga kasupir. Baka naisip siguro ng isda na mas masakit pa ito ikumpara sa lambat kapag nakatama sa aking katawan. At yun o,
kukunin na natin kaagad kasi pag makawala yan sayang naman, hahabulin pa natin. Malaki rin ito mga kasupir, nasa 1.8 din ito kilos. Yun lang ang pinakamalaki, mga 2.5 or 2.4. Bali yung pinakamababa dito mga kasupir ay nasa 1.8. Kasi binigyan kami nito ng 3 piraso na pang-ulam. At ito mga kasupir, at magasimula na kami magbatak. Ayan o. Bali yung ibang kasama nila mga kasupir ay nagabatak din sila ng lambat, kaya hindi natin dito makikita. Sinabi natin kanina na marami silang bangka, ngunit pagkatapos kasi na maihulog natin ang lubid na ito na lambat para paikutan natin sa loob, ay umalis na sila para magabatak sila ng kanilang lambat. Kaya kami lang muna dito ang magbatak at saka maghugot ng isda mga kasupir. At pagkatapos nito ay hahatiin yung isda at kami ay bibigyan lang nila kami mga kasupir para may pangulam at panggasolina. Ayos na rin yun mga kasupir, kahit panggasolina at pangulam. Yun, malalaki talaga mga kasupir. Siguro kung nylon lang ang gagamitin natin dito ay kawawa lang, mawawasak lang yung lambat. Kaya ito yung purpose na ginagamitan ito ng ganitong klaseng lambat, para sigurado. At ito, merong lalaglag, kaya pupulutin natin. Ito yung sinasabi nila mga kasupir, na kapag nakapulot ako ng isda sa ilalim na patay na tulingan, ay sinasabi nila mga kasupir na dinamita daw. Pero marami po akong video na kung makikita ninyo na puro yan mga tulingan din. Titingnan yung mabuti kasi lambat lang po yung ginagamit namin. Kung minsan kasi kapag malakas yung agos ay inuuna namin yung lambat, kahit merong mga isdang nalalaglag ay hinahayaan namin mga kasupir. Pagkatapos namin na mahila yung lambat at may karga na sa bangka, ay binabalikan namin yan tapos pupulutin. Kasi dyan lang naman yan hindi naman aalis yan kasi patay nga yung isda. Kaya sa mga nagsasabi na gumagamit tayo ng dalimita, ay hindi po totoo yan, kasi isla po ito ng Boracay. Marami po itong mga auxiliary, mga coast guard, tapos mga bantay dagat at saka mga pulis. Yung mga auxiliary police natin, auxiliary coast guard, marami din dito. At saka halos 800 meters lang yung pagitan namin sa beach, at maraming bisita na naliligo. Sa palagay ba natin kapag mayroon tayong ginagamit na paputok ay hindi tayo mahuhuli, kasi maraming mga island hopping na dumadaan. Kaya kapag gumamit ka dito ng dalamita ay wala kang kawala. Yung mga mangingisda nga na hindi nakarehistro dito, sinisita ng mga bantay dagat natin. Kapag wala kang permit ay huhulihin ka talaga, lalong lalo pa kung gagamit ka dito ng dilamita. Siguradong wala kang kawala, kasi malapit lang talaga yung area na pinapangisdaan namin dito sa isla ng Boracay, sa
front beach at saka sa back beach ay talagang malapit lang. Dinig na dinig yung putok kapag gumamit ka ng paputok dito. Talagang mahuhuli ka. At yun mga kasupir, at nang tiningnan ko sa unahan, meron ako nakita na pawikan na nakasabit sa lambat namin. Kaya dali-dali akong sumisid at pinakawala natin. Dahil kapag pumulupot ito at tumagal at hindi natin makita, ay may posibilidad po itong mamatay kung mahigpit yung pagkasakal sa kanya. Buti na lang maluwag, kaya madali natin na makuha kaagad at ipalabas natin ito sa lambat. Mabigat talaga. Ilahin yung bato eh. Yung tabas. At pagkatapos nga namin dito mga kasupir na mabatak namin yung lambat na lubid, ay lumipat ako mga kasupir doon sa bangka ng kapatid ko para magbatak naman kami ng lambat na nylon. At ito, magsimula na naman tayo sa pagbatak sa lambat na nylon mga kasupir. At habang maghihintay tayo ng mga kasama natin na tutulong sa atin, ay umpisahan na muna natin para mas madali matapos. Makabot sa tayo mo. Yun, at dumating nga yung mga kasama natin na tutulong sa atin.
para sa pagbatak ng lambat mga kasuper. At ito yung lambat mga kasuper ay medyo mahirap ito gawa ng mababaw at saka nylon kasi grabe ito pag dumikit sa bato mga kasuper. Kaya diskarte lang para hindi masira yung lambat at saka hindi masira yung corals natin. Mas komportable nga tayo mga kasuper kapag medyo malalim kasi yung lambat nakatayo hindi sumasabit yung laman niya, samantalang kapag mababaw ay sumasabit yung laman. Ayan o, maraming sabit sa bato kaya medyo mahirap ito. Sayurian ka to. Para no to. At yun mga kasuper, at hanggang dito na lang tayo at binigyan nila kami ng pangulam at panggasolina mga kasuper. Sa ating mga silent viewers at sa ating mga subscribers, maraming salamat sa patuloy niyong panonood at suporta sa aking video. At ako'y magpapaalam na. God bless you all and bye bye.